Vice President Sara Duterte was a no-show at today's House hearing on her office's proposed 2025 budget. And for the details, we have News 5 correspondent Marian Enriquez. Marian, balita namin na nagkainitan daw simula pa lang, bago pa lang magsimula ang deliberation. Yes, Lord. Denise, actually kanina nga no-show si VP Sara Duterte dito nga sa pagpapatuloy ng budget deliberation ng House Committee on Appropriations. At sa gitna nga na, syempre hindi na gusto nga ilang mababatas, lalo naman makabind block itong pagliban ni VP Sara. At dito nga, nagkasagutan at nagkainitan nag-iit ni Taguig Party List Representative Rodante Marcoleta na sundin yung tradisyon ng parliamentary courtesy. Agad siyang nagmotion na i-terminate o tapusin na nga yung diskusyon sa proposed 2 billion peso budget ng OVP para sa 2025 na sinigundahan naman ni Kong Isidro Ungab. Pero hindi ito pinayagan ng ibang kongresista, kaya naman nagpatawag ng botohan ng committee chairman na si House Senior Vice Chair na si Representative Stella Kimbo at natalo yung motion ni Marcoleta sa botong 45 na and 3 lang na pabor. Nagkanya-kanya din ang labas ng banat sina Congressman Abante at si House Appropriations Committee Chair Zaldi Co laban sa naging recorded interview ni VP Sara. Ayon kay Zaldi, ang mga pahayag ni VP Sara ay isang uri ng pambubudol. Ayon naman kay Congressman Abante, insulto ito sa institusyon. Matapos nga yung 3 oras ng deliberasyon, nagdesisyon na lang yung komite na isang tabi muna yung diskusyon sa budget ng Office of the Vice President. Itutuloy ito sa plenaryo sa kondisyong babawasan yung panungkalang budget ng OVP o kaya ipibintin muna yung pondo hanggat meron ng final na desisyon. Lord Denise? Alright. Marian, ano naman ang update dun sa notice of disallowance ng COA sa OVP? Actually, kanina, doon sa interpellation nga ng mga mababatas, dahil walang opisyal ng OVP, ang sumagot na lang doon, yung COA and NBN, sila yung present. At doon, sinabi ng COA na wala pa pala communication o reply o mga dokumentong isinumite itong Office of the Vice President, particular tungkol doon sa notice of disallowance. So, yun yung hinihintay pa ngayon ng COA. Denise? Alright. Maraming salamat ang ating News 5 correspondent dyan po sa Congress, si Marian Enriquez.